Hi, what's up, guys? Welcome to Plain Podcast. So, this will be our first video. I just want to introduce myself to you guys so you know who am I, what's my story, what's the plan for this podcast. So, etong Plain Podcast, yung Plain dati ko pa last year ko pa siya naisip as a brand. So, I want it to be a lifestyle brand. So, dapat magbubukas ako ng clothing brand. And meron na akong isang design. So, nung mga panahon kasi na yon, wala akong pangpuhunan, meron lang ako idea. So, ang pinaka-idea nitong plane is kwento ko lang kung paano ko siya naisip, okay? So, naglalala move ako nun. Pauwi na ako, galing akong Paranaque. Uwi ako ng Pasig sa Greenwoods. Tapos, nung pauwi na ako, apakalakas ng ulan. Sobrang lakas ng ulan. Mula Paranaque hanggang Pasig, umuulan talaga ng walang humpay. Tapos, nung na-deliver ko na yung item dun sa Pasig, tsaka siya tumigil. Di ba? Apakagaling. Tapos, habang nasa biyaya ko nun, malapit na ako nun papunta sa Pasig Palengke. So, galing ako Paranaque, nasa Pasig Palengke na ako. Nag-iisip ako, sabi ko, ayoko na ng ganito. Ayoko na ng lalamove lang. Gusto ko makaisip ako ng, alam niyo yun, ng negosyo. Para yung sarili mong diskarte kasi sa negosyo, sobrang laking impact nun. Kung ikaw yung taong magaling talaga dumiskarte, ang pagnenegosyo talaga is para sa mga madidiskarte. Kasi pag sobrang lupit mong dumiskarte, yung pinakatubo mo, sa'yo lahat eh. Kung kaya mong dumiskarte na makabenta ka ng 1 milyong piso halaga ng item, sabihin na natin 50% nun, yung net profit mo, edi may 500,000 ka. Yun kasi ang hindi mo kayang gawin sa trabaho. Stable ka nga sa trabaho pero hindi mo kayang dumiskarte ng malupit. May mga ilang trabaho na kaya mong dumiskarte, oo, pero it's a form of corruption, di ba? Doon nagsisimula yung corruption. And wala lang, na-share ko lang. So, yun nga. Nagbabiyahe ako nun, sabi ko, ano kaya? Ano kaya ang may isip ko na malupit na negosyo? Tapos parang na-imagine ko yung blank sheet of paper tapos gusto ko nang magsulat anong gusto ko, anong gusto kong gawin, anong plano ko, anong pwede kong i-build na makakapagpagaan ng buhay ko, magbibigay sa akin ng salapi para maging komportable ang buhay ko at magkaroon ako ng material na makakatulong sa akin mag-build ng mga negosyo, 'di ba? Yun lang naman kasi ang pera eh. Ano kaya? Tapos, yun na nga, naisip ko yung papel. Sabi ko, plain paper. Plain. Lahat ng bagay talaga nagsisimula sa plain eh, no? Kahit na ano, isipin nyo, legit, lahat, kahit na ano, nagsimula siya sa plain. Magdodrawing ka, ano una mong kaharap? Plain paper. Ano yung... Ang una mong dapat na ma-produce is plain. Kumbaga, sa t-shirt, plain lang to nung una. Nagkaroon ng design, good human. O, plain lang, di ba? Ang kanin, pag sinaing mo, plain lang. Pero pwede mong gawing fried rice, pwede mong gawing malagkit, bibing, ano yung kakanin. Alam niyo, nagets mo ba yung point? So, plain. Sabi ko, ayos tong plain ah. Parang gusto ko siyang gawin sa t-shirt na plain yung pangalan. Tapos, merong nakasulat na plain. Tapos, sa loob lang nun yung design. Sa loob lang nung word yung plain. Ito, makikita niyo kung ano yung una kong design. So, ayan. Sabi ko, ang gusto kong concept nito, ma-introduce ko sa mga tao na okay lang kung wala ka pa. Kasi,
Ang pinakaunang step talaga is to have a plain canvas eh. Doon ka palang magpaplano, magsusulat ng plano, 'di ba? So okay lang na kahit nasa ang punto ka ng buhay mo, kaya mong baguhin eh. Kailangan mo lang kumuha ng plain na papel, mag-isip ka kung anong gusto mong gawin, isulat mo dun, at trabahuhin mo. Yun ang unang-unang step para magtagumpay. Kasi lahat naman yan, nagsimula talaga sa plain eh. Sobrang daming beses lang nilang pinaulit-ulit yung tinatrabaho nila. Wala namang humawak ng bola na nasa NBA agad eh, di ba? Gaano karaming dribble ang ginawa ng mga nasa NBA team. Imagine niyo na lang yun. Pero, saan sila nagsimula? Sa isang dribble. Di ba? Hindi mahalaga kung saan ka nanggaling eh. Ang mahalaga kung paano mo paplanuhin kung saan ka pupunta. Kung paano mo tatrabahuhin kung saan ka pupunta. Gusto kong gawin itong podcast na to para ma-inspire ang mga tao, makapag-share ng wisdom, knowledge. Kasi in the near future, meron na rin tayong mga guest, may mga makakapag-share na ng journey nila from rags to riches, kung ano yung mga diniskarte nila, kung gaano kahirap yung pinagdaanan nila. And that's what makes a story interesting eh. Alam niyo yun, yung sobrang galing ka sa baba, tapos naiangat mo yung sarili mo. Wala nang mas fulfilling pa sa ganong pangyayari sa buhay. Hindi ko naman sinabi na magsimula talaga kayo sa pinakawala ah. This is just to inspire people na wherever you are in life, you can plan it. May kakayahan kang magplano sa buhay mo, ibahin ang trajectory ng buhay mo. Ikaw ang magdidikta talaga eh. Pero hindi siya madali. Walang madali sa buhay. Yan ang isa sa mga bagay na kailangan nyong itatak sa isip nyo. Na walang madali sa buhay. Para kahit na anong mangyari, isipin nyo, kaya nyo yan. Lilipas din yan. Mapagtatagumpayan mo din yan. Masosolusyonan mo din yan. Wag na wag ka lang susuko. Tulad na ito. Ilang araw na akong nagsusubok mag-podcast, mag-video, magsimula dito sa social media journey. And importante yung gawin mo siya araw-araw eh. Yung lagi mo siyang iniisip araw-araw, hindi ka sumusuko sa pag-iisip sa kanya. Tulad nito, ang una kong naging plano dito is magsalita lang. Mag-share lang ng wisdom, mag-share ng kung ano-ano dito sa social media. Tapos kinabukasan, sinubukan ko na paano kaya kung kumain ako tapos tsaka ako nagsasalita ng ganito. Para kunwari, kasalo nyo ako kumain, di ba? Ginawa ko yun for 2 days, 3 days. Nakadalawang post, 3 post ako. Tapos ngayong araw lang, sabi ko, yung plain na damit ko dati, parang ganito rin yung gusto kong gawin dun eh. Bakit hindi ko pangalanan na plain podcast? Gawin ko na lang siyang podcast. And kalaunan, tsaka natin ituloy yung plain clothing. Kasi para siyang magiging lifestyle talaga, di ba? I am here to inspire you guys, motivate you, give you wisdom, give you knowledge, uplift your spirit. I want you guys to reach your maximum potential. Be the best version of yourself. You have to try to be the best version of yourself. Because yun ang pinaka-fulfilling na mangyari sa buhay natin. Maintindihan natin yung sarili natin. Alamin natin kung ano yung purpose natin dito sa buhay. Ano yung mahalin natin yung mga pamilya natin, kaibigan natin. Makikipagkapwa tayo ng maayos, makontrol natin yung emotion natin. Alam niyo yun,
adversity ang isa sa nakakapagbigay sa atin ng kakaibang experience, eh. Alam niyo yun na para yin and yang, eh. Para ma-enjoy mo ang kasarapan, kailangan nakaranas ka ng hirap. Mati-take for granted mo pagka hindi mo naranasan yung kabilang side, eh. Hindi mo siya totally ma-enjoy kasi yun lang yung alam mo, eh. Masaya lang, eh. Pag nahirapan ka konti, kala mo pinagsasakloban ka na ng mundo. Pero isa lang yung buhay natin at ang pinaka efficient way para ma-maximize natin is to experience everything. Every ups and downs ng buhay. Kung naghihirap ka ngayon, experience mo. Grabe, ang hirap naman ngayon. Ano kayang magandang gawin? Ano kaya dapat na gawin ko dito? Bakit kaya ako nahihirapan? Ano yung mga dapat kong matutunan para ma-overcome ko tong paghihirap na to? Ano yung mga dapat kong baguhin para pag na-overcome ko na to, sigurado na ako na hindi ko na to mauulit pa ulit. Or, kahit na maulit ito, at least na-overcome ko na. At alam ko na kung anong gagawin. Hindi na ako yung magmumukmuk dyan sa tabi, madedepress, parang ito na yung katapusan ng mundo. Pero hindi, eh. It's really yin and yang na for you to enjoy nga every bit of your life, you have to acknowledge it na buhay to. There are really ups and downs. There will be hardships, there will be enjoyment, there will be happiness, there will be sorrow, there will be joy. Lahat na ng emosyon mararamdaman mo, and you have to accept it. Huwag kang magpakain dahil lang naramdaman mo to ngayon, hanggang bukas, hanggang sa isang taon, hanggang sa mamatay ka, eh yun na yung gusto mo na lang maramdaman. Well, hindi naman siguro gusto mong maramdaman kasi burden nga siya, di ba? Kumbaga, hindi mo naman siya gusto na maramdaman talaga. It's just that yourself can't let it go. Hindi mo ma-release kung ano yung bad emotions na yan. And that's what I want to promote. Is that the right word? That's what I preach na, guys, life is life. No matter what happens, time will go on, life will go on, everybody around you has to keep moving forward. And sayang yung buhay, eh. Gets nyo yun? Sobrang sayang ng buhay pagka hindi natin tinry yung best natin. Malay nyo, kayo pala ang makaka-cure dapat sa cancer, kaso hindi nyo tinry yung best nyo. Diba? Ano lang, nagkaroon lang ako ng image na hindi ko masagot. Paano kung lahat ng tao tinry yung best nila? Talagang inaaral nila kung ano yung gusto nilang aralin. Tinatry nila yung best. Try natin yung best natin sa kung ano talaga ang tingin natin na gusto natin sa buhay. Purpose natin sa buhay. Kasi yun ang isa sa pinakamahalaga, eh. Pagka sinabi mo sa sarili mo na purpose mo tong ginagawa mo, sinama mo yung higher being, eh, sa journey mo. Na may konsensya pagka parang hindi mo ginawa yung best mo. Well, for me, that's how I feel, okay? Na sinabi niya na sa akin yung purpose ko. Tapos, hindi ko pa tatrabahuhin o kaya kukontrahin ko pa siya. O kaya sabihin ko na, hindi, baka hindi yan yun, baka eto yun.
malalaman mo na ito yung purpose mo pagka lagi kang bumabalik dun eh. Tulad ko, itong plane, ang pinaka purpose talaga ng plane is to advocate na everybody has this opportunity to change your life anytime, anywhere. Kasi pag inisip mo, kaya mo nang gawin eh. Samahan mo ng paniniwala. Unti-unti, marirealize mo kung ano yung dapat mong gawin. And once na na-realize mo kung ano yung dapat mong gawin, dapat mo tong kilusan. Hindi lang basta kilos, bigay mo yung best mo, itry mo yung best mo para hindi siya masayang. Alam mo yun, kumbaga sa isang artista sa rehearsal pa lang, todo acting ka na. Para alam na ng director kung talagang fit ka dun sa role, hindi yung bigla mo na lang bubulagain yung director na hindi pa pala yun yung todo acting mo. O kaya, yun na pala yung todo acting mo, kulang. Kaso, nasa rehearsal na kayo. 'Di ba? Kaya dapat, ibigay natin kung ano yung best natin eh. Dahil, pag hindi natin binigay yung best natin, parang, yun yung pinakasayang na oras na pwede nating paggamitan ng oras natin. So, yun. Kailangan natin itry ang best natin sa lahat ng bagay. Kung best mo na yung, kunwari, sa jogging ha. Best mo na yung maka 100 meters ka kasi ganun ka ka-beginner. It doesn't mean na mahina ka. It's just that that's who you are pa lang eh. You know, it takes time, it takes a lot of practice, it takes a lot of discipline, it takes a lot of patience para ma-reach mo naman yung 1 kilometer goal mo. And you just have to keep on running eh, every single day. It's all about making it every day eh, doing it every day. And yeah, you just have to keep on doing what you think is your purpose. Yun lang. Yun lang ang dahilan kung bakit gusto kong ituloy itong plain clothing as a podcast dahil it serves the same purpose. And I like the name, plain. I just like the name. I really like the name. Gusto ko yun. And I hope na, well, ayoko nang gamitin yung hope. I want to do my best. I want to force myself to do what I think is my best. I will definitely do my best. Yes. And yeah. Like right now, I'm still practicing, 'di ba? Pa-practice pa lang din naman ako. Gaano kahaba pa tong journey ko and who knows? Magiging successful ba to? Hindi. But all I know is I do this for the rest of my life because I am really interested in knowing people, learning their wisdom, gaining some knowledge, and I'm really curious on other perspective in life, you know. That's how you gain knowledge eh. You have to talk to other people. And for me, it is one of the skills that I lack, talking to other people. Like in real person, I don't know how to talk to strangers or how do I connect. I don't know, I'm just so shy na baka mamaya
busy sila, ayaw nila may istorbo, hindi ako replyan. I'm just so scared. I don't know why. Pero in this way, ano nga no, hindi ko nga maintindihan bakit ako sobrang mahiyain sa ibang tao. Pero bakit din parang ito yung purpose ko? Bakit ito yung purpose ko na mag-interview ng tao, mag-podcast, makipagkwentuhan sa tao? Bakit yun yung tinatahak kong journey? Hindi ko rin alam. Pero sa mga solid kong tropa, yung mga nakaka one-on-one kong tambay, ganun. It's interesting din kasi tingin ko mas okay talaga sa akin yung one-on-one kasi mas deeper yung usapan Alam mo yun, na walang ibang tao na may isabay o kaya hindi ko sure kung paano ba i-explain ng maayos. Pag one-on-one kasi, nagkakaintindihan agad kayo sa kung anong pinag-uusapan nyo. Nakafocus kayong dalawa sa isa't isa, di ba? Kakaintindihan kayo. Walang sasabat na isa. Kunwari, kasi pag tatlo, di ba? O kaya marami. Di mo alam kung ano yung... Di mo alam kung saan interesado yung isa. Di mo alam kung ano yung conversation na magiging swak sa lahat. Hindi mo alam kung sino yung dapat mong kausapin. Di mo alam kung dapat ka bang tumahimik agad pagka may sumabat. Alam mo yun? Di ko alam kung bakit ang komplikado sa akin pero yun yung para sa akin. So, pag one-on-one kasi, kami dalawa lang. Mag-share siya. Magiging curious ako kung ano yung shinare niya. Matatanong ko kung ano yung hindi ko maintindihan o kaya kung ano yung pinaka-specific question na mas makakapagpalalim ng usapan. Yung mga ganun. At saka kasi parang meaningful pagka yung one-on-one lang kayo Parang may pagka heart to heart talk, di ba? And doon ako mas interesado kaysa sa ululan lang. Well, masaya yung ululan paminsan-minsan, pero kasi parang ewan ko hindi ko naman sa tinatalikuran na siya o hindi ko na siya gusto. Pero mas nagke-crave ako sa knowledge and wisdom na gusto ko may sense yung usapan kasi pwede rin namang maging masaya kahit may sense di ba? Alam niyo yun? Kasi yung iba gusto pag-usapan yung buhay ng iba o kaya pag-usapan kung ano lang yung mga nakaraan na nakailang ulit na dun sa kwento, paulit-ulit na lang. Masaya din yung may halong anong plano Alam niyo yun? Nandito na kasi ako sa stage na parang gusto ko na mag-grind and gusto ko na malaman kung paano umasenso, kung paano makapagbigay ng komportableng buhay sa pamilya ko. And siguro nandun na nga lang din ako sa stage na yun. Kaya mas gusto ko na may sense yung usapan, hindi sayang yung oras. Kasi ang nakakatawang bagay dun lang sa moment na yun nakakatawa Paminsan-minsan matatawa ka, maalala mo o masaya din yung may mga naaalala ka. Pero yung wisdom kasi na mapupulot mo, panghabang buhay kasi siya Panghabang buhay ang wisdom at kaya mong ipamana sa iba. Sa anak mo, sa mga kasalamuha mo lang. Alam niyo yun, di ba? Pag wisdom, ang lalim Life-changing ang wisdom. And I want to change my life.
Kaya gusto kong makarinig ng wisdom na makakapagpabago ng trajectory ng buhay ko, trajectory ng buhay ng iba, na makakapag-uplift sa spirits ng iba, makakapagpa-better sa sarili nila. And ayun, that's our goal, that's our purpose, to make sure that everyone is equipped with the right wisdom, with the right knowledge to be their best. Tips and tricks, who knows kung anong magka-come up tayo ng mga techniques paano maging the best version of ourselves. But that is the biggest question for me. How can I come up with ways, tips, tricks, system, plan to be the best version of ourselves? Kasi for me, hindi pa ako best, okay? Alam kong hindi pa ako best. And din yung masaya sa pag-abot ng layunin na maging best version of yourselves ikaw. Kasi hindi mo alam kung ano yung mga maririnig mo na biglang ping! Wow! Eto pala yun. Alam nyo, isa sa life-changing wisdom na natutunan ko is wag mo lang titigilan. Napakasimple lang. Wag mo lang titigilan. 'Di ba? Napakasimple. Kahit na anong bagay ang tahakin mo para maabot mo ito, wag mong titigilan. Ang dali-dali intindihin nun, 'di ba? Wag mong titigilan. Life, ano yun, mind blown yun nung narinig ko yun na, oo nga no, wala pa akong nakikitang bumagsak na hindi tumitigil. Lahat ng bumagsak, tumigil muna sila bago sila bumagsak. And dito ko gustong i-apply yun. Hindi ko titigilan ng pagpa-podcast. Hindi. And we'll improve. We'll do our best. Aralin natin kung ano yung mga pwedeng magandang technique, kung paano mag-interview, how to be more articulated, how to public speak, and the overall idea, 'di ba? Kasi nga ang isang bagay daw na kaya mong i-explain sa bata ay ang bagay na sobrang intindido mo na. And kung ganito na nag-explain ako tapos parang pati ako naguguluhan, ibig sabihin hindi ko pa siya naiintindihan. Hindi ko pa alam kung ano yung mga tulad nito, 'di ba? Biglang ano 'yan? And that's fine. This is my first vlog. So who knows what I'll be in my 100th vlog, 'di ba? Baka mas articulated na ako, mas tuloy-tuloy na, mas may sense na, mas maganda na yung idea, mas maganda na yung paano ko i-construct yung sentences ko, mas malinaw. And yeah, let's just improve. Let's improve every single day. Let's try to improve one aspect. Let's improve isang bagay, isang araw. Like ngayon, ano bang gagawin natin ngayon? Sinubukan natin na mag-podcast. Ayan. And ito yung kinalabasan. Ito yung mga nasabi natin. Ito yung mga naging idea natin. And re-reviewin ko to. Tapos
titignan ko ano yung mga pwedeng mabago, pwedeng i-improve, and ganun lang. Sa kada release lang ng isang bagay, reviewin mo, improve mo next time para pag ginawa mo, alam mo na sa back of your mind na okay, ito yung napagdesisyonan kong i-improve. Tetesting ko naman ngayon. Tapos, once na na-testing mo na, reviewin mo ulit, improve, improve, improve. Yon ang magiging motto ng Plain Podcast. Kahit na nagsimula ka sa isang blankong papel, kung intention mo na i-improve ito every single day, magka-come up ka sa isang napakagandang obra. Okay? So, thank you sa pakikinig dito sa Plain Podcast, and kung nagustuhan mo ang podcast na ito, please hit the subscribe button and ring the bell button para maging updated ka sa mga susunod pa natin na podcast. And kung interesado ka rin naman na sumali sa podcast na ito, comment down below. Malay mo, maging ikaw ang unang guest sa podcast na ito. So again, this is Charlie. Thank you so much for your time, and I hope na may napulot kayong aral sa podcast na ito. Thank you. Bye!